Yun palang nasa mahaba kang pila tapos may biglang sumingit, nakakainis na. Paano pa kaya kung ang pagsingit sa pondo ng bayan gagawin? Mainit na usapin ang budget insertions mula nang ibunyag ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 niyang State of the Nation address noong July 28, 2025 ang issue ng flood control projects. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Dahil sa mga investigasyon, napag-alaman na ilang mambabatas umano ang nag-insert ng bilyon-bilyong halaga ng items sa 2025 budget. Pero ano nga ba ang budget insertions? Sa Pilipinas, nagsisimula ang pagbuo ng national budget sa paghahanda ng National Expenditure Program o NEP. Ang NEP ang panukalang budget na inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM mula sa mga isinumiteng proposed projects ng bawat department at agency ng gobyerno. Ang DBM ang nag-e-endorse ng NEP sa Kamara kung saan nagsisimula ang pagbusisi sa budget. Kapag naipasa na sa plenaryo ang NEP, hindi na ito dapat pwedeng amyendahan. Pero sa pamamagitan umano ng binubuong small committee sa Kamara, nagkakaroon ng mga budget insertion. Pagkatapos ng budget review sa Kamara, isinusumite ang proposed budget sa Senado para sa panibagong round ng deliberations at amendments. Para pag-isahin ang bersyon ng Kongreso at Senado, binubuo ang Bicameral Conference Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto III, bahagi ng budget process ang pagkakaroon ng amendments o insertions.